Minsan mapapaisip ka na lang kung may sumpa ba ang basketball sa Pilipinas. Dito sa atin, for decades and even maybe centuries, sabik talaga tayo kulang when it comes to international play. Tapos may oversupply ng mga point guards kasi to be fair, yung height nga naman ng isang average Pinoy, pang point guard talaga. Pero fast forward to 2026, may at least 4 na quality bigs ang Gilas Pilipinas. Pero biglang for some reason, sobrang kulang sila sa point guard play. Lalo na nung huling window, nakita nating lahat paano nag-struggle ang Gilas against sa pressure defense ng Australia at New Zealand. Parang biglang walang marunong mag-dribble, wala biglang marunong pumasa at magtimon ng bola. And unfortunately, hate to break it to you guys, hindi naman sa sadya pero the team was clearly designed like that since day one. Remember, ang main focal point ng Gilas team and ang triangle offense ay si Kai Sotto. So if hindi naman sobrang required yung small floor general na point guard, afford kasing bumuo ng backcourt na ang emphasis ay size at defense. That's why, nung present si Kai, there were times na si Dwight pa nga ang uno, pero not necessarily yung uno. He just plays the point guard, not really performing as one. Kasi hindi naman kailangan. And offensively, ang role kasi ng point guard sa triangle, if ever meron man, ay magbaba ng bola, tapos immediately after crossing the half court, ipapasa yung bola sa wing tapos magre-relocate siya sa corner. Ang totoong playmaker sa triangle ay either yung 2 sa top or the 3 sa wing, and either yung 4 sa pinch post or yung 5 sa line of deployment or sa poste. And ngayon, merong amazing news na na-break nung nakaraan. After weeks, diba, ng ups and downs and speculations mula sa ating mga fans. Hindi ko i-exempt sarili ko rito, sorry, diba, nakigatong pa. Pero finally, maglalaro na ulit si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas sa darating na Gilas window. And yung sabihin ko na malaking tulong yon para sa team is an understatement kasi he is the team. Dysfunctional tong team na to kapag wala siya kasi naka-design na gumana to with him being the first option and with him in mind. Makikita natin dito sa play na to. At hindi to triangle offense, pero the idea here is Kai Sotto being at the slot, being the initiator. Spacing wise, 5 out yan, makikita natin. Yan, 5 out. Normally, pagpasok ng bola rito kay Kai Sotto, si Scottie Thompson, magka-cut through yan, magsaset ng pin down for Pogoy, zoom action. Yun yung normal. Yun yung parang 10 or 9 times out of 10, yun yung tatakbuhin. Pero makikita kasi natin dito yung defender dito ni Scottie, si number 10, ball watching. So, ang ginawa ni Scottie, kumat siya to the basket. Makikita natin si Kai, bounce pass papunta sa duman-drive na Scottie, paint touch, 2 points para sa Gilas Pilipinas. Yun yung nawawala sa Gilas. Yung paint touch, whether off the dribble or off the post or off the cut. Kasi si Kai, pwede siyang umiscore sa poste, pwede siya maging nasa tuktok siya and then siya yung hahanap ng kakat paloob, and siya rin yung pwedeng mag-set ng screen and yung role niya, hihigupin yung defense for somebody else to either cut sa weak side or drive with the ball. And then dito naman makikita natin, this is triangle pero instead na usual triangle offense, makikita natin center opposite. So now, pagka center opposite dito kay Kai, mag-fill dito si Newsome, si Brownlee lilipat dito sa strong side to form the triangle. Si Junmar naman yung nasa pinch post and si Scott yung nasa top. Kumbaga parang secondary to form the triangle. Hindi yung pass to the wing, corner fill, etc. etc. Meron ding center opposite. Makikita natin dito, ang laki-laki ni Kai Sotto, nakatayo sa may slot. Advantage yan kasi standing at 7'3", kitang-kita niya lahat ng nangyayari sa court. And kitang-kita niya rin narito si Brownlee, ang ganda ng posisyon sa ilalim. Nasil niya yung defender niya and walang help defense sa manggagaling sa baseline. Yung baseline na yung defender, hindi yun enough. Kasi kailangan lang naman ni Brownlee dito sa situation na to, pagsalo niya ng bola, ay dumrop step right to the basket. Kasi help na yung defense. Kasi Kai Sotto is a threat. Kahit na he's not a capable or he's not a potent shooter out there, kapag hawak niya yung bola sa taas, making plays, stretch siya. So yung defense is looking at him and nag-gravitate towards him. Like si Joakim Noah noon sa Bulls, di ba, noong 2010s, hindi naman shooter si Noah, pero kapag hawak niya yung bola sa tuktok and is making plays, setting screens, doing handoffs, binabantayan pa rin siya kasi mahalaga yung hahandoffan niya. Pag naka-drop ka doon as defender, nag-handoff bigla si Noah. Diba, pull up na yun para kay Mike Dunleavy. And it's the same logic here kay Kai Sotto. And dito naman, pinch post, triangle ulit. So, yung sideline triangle naman niya sa kabila. Ito naman, sila naman niya sa pinch post. Makikita natin dito, pag salon ni Kai Sotto, medyo spaced out pa nga, hindi siya truly pinch post. Wala siya sa elbow eh. Nasa may 3-point line na siya para mas merong space si Kai to either create a shot for himself or see the floor clearly. Makikita natin dito, double screen kay Brownlee, hindi gumana. So, nag-dive ulit si Brownlee dito. Si Ramos naman, magpa-pop dito sa corner, makikita natin yung defense, magko-collapse papunta kay Brownlee. Solid brush screen from Junmar Fajardo. Nakita ni Kai Sotto yung shooter kasi nga, ang laki niya nasa taas siya.
nasa top of the key. Kitang-kita niya lahat. And dito naman, they form the sideline triangle. Pass to the wing kay Justin Brownlee. Again, yung point guard. Papasa lang sa wing, pupunta na sa corner. Kai Sotto dito sa line of deployment. Papasa ni Brownlee. Magka-cut through. Dalawa, isa sa baseline, isa sa wing. Naipit yung defender ni Brownlee. So, binigay kay Brownlee for the dunk. Again, and again, it's Kai Sotto making the play. Being the floor general. And again, dito, same play. Pasa kay Kai Sotto sa poste, dalawa magka-cut. And then yung cut naman, if walang open na layup, nakita yun ni Kai Sotto rito, it turns into a down screen for the opposite big na mag-pop dito around 15 feet sa may free throw line. Yan, si Carl Tamayo yun. And it's going to be the same thing here. Again, poste, dalawa magka-cut, turns into a down screen. Sometimes nga, nire-reject pa yan dito. Kung kuwari si Ramos dito, di ba, umangat. Minsan kapag si Brownlee nando sa opposite side, nire-reject niya yan. Tapos magka-cut siya ulit pabalik dito sa ilalim and he gets a good position inside. Isisil niya ulit yung defender niya. Pero most of the time, ganyan yung nangyayari. Down screen for a shooter around 15 feet. And minsan, pwede rin naman kasi yun. Minsan ginagawa yan dati ni Coach Tim Con kay Joe Devance sa San Mig Coffee na yung down screen dito umaabot hanggang 3-point line yung pop. Pwede rin naman yun. Nangyayari rin yun minsan kay Justin Brownlee. Pero dito makikita natin again, Kai Sotto handing off to a shooter. And it's Kai Sotto being, again, the main initiator for Gilas. So, hindi mo kailangan, hindi sobrang necessary to have a point guard na talagang magdi-dribble for 15 seconds, mag-pick and roll, babasahin yung defense, naka-hedge ba, naka-drop, naka-ice, naka-ganito, naka-blitz, saan nanggagaling yung help, sa weak side ba, sa strong side, meron bang pinch, yung mga ganong bagay. Kasi, the triangle is designed para lahat playmaker. Pero, most importantly, maibigay yung bola sa poste and yung poste yung maging decision maker. Saan pupunta yung bola? Ano mangyayari sa offense? Ano yung susunod na ika-flow ng offense nila? And si Kai Sotto yun. And he's the best player sa team na to outside of Justin Brownlee. So, it's not surprising, di ba, na kapag wala siya, iba yung itsura ng Gilas team. And first of all, again, let me be clear. Gusto ko, paulit-ulit ko na sinasabi na personally, diba, gusto ko pa rin ng totoong PG1 para sa Gilas. Gusto ko pa rin ng totoong point guard alongside these guys. Kasi yes, binuo tong Gilas team na to para gumana ng ganito to work exactly like this. And fault din naman nila na masyado silang nag-expect na lahat ng Lego, diba, mag-fit ng smoothly and magiging available lahat. And diba, hindi mo makakontrol yung mga ganon. Pero from what we know kasi, diba, pag kompleto yung main pillars ng Gilas team, they've looked good. Pero at the same time, diba, you can't really control kung ano yung mga ganung klaseng bagay. So, it's best to still have contingency options. And that's having a reliable player at every position. So, let's hope na this upcoming window, maging ganito ulit yung execution nila. Kasi the past couple of windows, iba talaga itsura. And they didn't look good. Para silang may identity crisis na parang hinahabol nila yung ganitong style of play they've built for players na hindi makapaglaro or hindi nakapaglaro that time. So it felt like other players were trying to emulate other players and naging resulta chapsuy, 'di ba, of who they are versus what they need.